Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga giliw na kapatid at mga bisita. Welcome po sa ating Gospel Hour. Ito po si Brother Noli, ang inyong speaker sa gabing ito. At ako po ay nagagalak muli na kayo ay makasama sa pag-aaral natin sa gabing ito ng salita ng Panginoon. At ang atin pong pag-aaralan sa gabing ito ay matatagpuan sa Book of Matthew. At magbabasa po tayo ng mga ilang verses. Amen. At ito po ay matatagpuan sa chapter 7 ng Matthew, magmula po sa verse 7 hanggang 11. At kung kayo po ay merong Biblia sa inyong harapan, ay ako po ay sabayan niyong magbasa. Amen. Sa ating mga bisita, yung ating pong mga verses ay ipaplas ng ating media team. So, praise God for the life of our brethren behind the media ministry. Amen. So, tayo po ay magbabasa ng ating text. At ang sabi po sa Bible, sa Matthew chapter verse 7, "Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you." And verse 8, "For everyone that seeketh receiveth, and he that seeketh findeth. And to him that knocketh, it shall be open." In verse 9, "Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent?" Amen. And last verse, bago po tayo manalangin sa verse 11, ang sabi po ng Bible, "If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him." Amen. So, napakaganda pong mga encouragement. Nakaka-encourage na pakinggan yung mga salitang ito. Amen. So, tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na dakila, salamat pong muli sa pagkakataon na kami ay narito sa inyong gawain, Panginoon, na makapaghayag ng inyong banal na salita sa gabing ito, Panginoon. Salamat po. At ako po ang inyong magiging tigapagsalita. Salamat sa pagkakataong ito na magamit muli sa inyong gawain, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na makalapit mong muli sa trono ng inyong biyaya, O Diyos. At salamat po na meron kaming pagkakataon na magpakumbaba, Panginoon, at humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Sa gabing ito, Panginoon, kami po ay humihingi ng paumanhin at paglilinis sa lahat ng mali at lahat ng kasalanan na maaring makahadlang sa gawaing ito. Ay nawa po ay linisin niyo po kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesus at ihanda niyo po ang aming puso sa pakikinig at sa pangunawa at pag-aralan ng inyong salita sa gabing ito, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, humihingi po ng gabay ang inyong lingkod. Bigyan niyo po ako ng kapangyarihan, Ama, na magsalita ng tama at tanging katuwiran niyo lang, Panginoon, ang makita at marinig at ang lumabas sa aking mga labi, Panginoon, ay ang inyong kabutihan at ang inyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin ko po na pagpalain niyo rin po ang aming kapatid na nasa media team. I-bless niyo po ang mga gadget, ang internet, Panginoon, na hindi po magkaroon ng mga technical problem, Panginoon. Even the people behind it, Panginoon, bless them. Maging aware po, Panginoon, sa any circumstances, Panginoon. And even, Lord, salamat sa pagkakataon. Nawa po ang salita niyo mapuri sa gabing ito at ang pangalan niyo lamang maitaas at hindi po ang inyong lingkod. Salamat po sa lahat. Kayo po ang madakila at mabigyan ng mataas na papuri sa gabing ito sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, salamat pong muli. Amen. And binasa natin yung ating text kanina at natagpuan natin to sa Matthew chapter 7 hanggang 11. And those verses na basa natin is the Lord is giving us the encouragement na kung tayo'y hihingi at kung tayo'y kakatok at kung tayo'y maghahanap ay matatagpuan natin. Ano po? Yun yung magandang pakinggan sa gabing ito. At the title, yung pamagat po ng ating mensahe sa gabing ito na ibinigay sa puso ng inyong lingkod, ang sabi po, ang titulo ay When Jesus Encouraged. Amen. So, When Jesus Encouraged. Amen. Ito po yung pamagat ng ating pag-aaralan sa gabing ito. Alam niyo po, I just remember one verse, no? At hindi po ito kasama doon sa ating outline.
na isinabmit natin sa ating pastor, no? And I just want to read you this verse. Ang sabi po ng Bible, call unto me and I will answer thee. Amen. At ito po ay matatagpo sa Jeremiah 33 verse 3. I just remember it now. Ano po? Kasi it is an encouragement. Doon pa lang sa Old Testament ay sinabi na ng Panginoon na kung tayo ay tatawag sa Kanya, tayo ay Kanyang sasagutin, and He show, no? Sa atin, great and mighty things, no? Ipapakita niya sa atin yung mga mighty things na hindi natin alam, which thou knowest not. Ito po yung sabi ng Panginoon. And what an encouragement na marinig po ito, na kung tayo ay tatawag sa Kanya, tayo ay sasagutin ng Panginoon. Amen? And doon sa ating verse na binasa kanina, ay narinig natin na kung tayo hihingi at kung tayo ay maghahanap at kung tayo ay kakatok, tayo ay Kanyang pagbubuksan, tayo ay makakatagpo at tayo ay makakatanggap kung ano man yung ating hihingin. Kung tayo ay nasa tamang kalooban ng Panginoon. Amen? And what an encouragement to hear those words coming from the very mouth of the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 7. Kung babasahin niyo yung inyong Bible, it was written all in the red letter. Ibig sabihin, siya po yung nagsasalita. Amen? And encouragement, ang sabi po, ay sa Hebrew word, parakalesis, no, means to urge forward or persuade someone. No, pag sinabing encouragement, you are encouraging someone to go forward, no? You are pushing someone or some brethren na magpatuloy, no? You are encouraging him na Brad, wag kang titigil, tuloy tayo. No, ano po, at this is the Lord Jesus Christ yung nagsasalita dito at siya mismo yung nag-i-encourage sa atin. So again, the title of the message, when Jesus encouraged. Amen? And Jesus is our great encourager. Amen? Siya po yung the best encourager. No, wala nang iba kundi ang Panginoong Hesus lamang. No? His words are full of truth, promise and hope. Kung pakikinggan nyo at babasahin yung Biblia, yung kanyang mga salita ay puno ng katotohanan, puno ng pag-asa at puno ng pangako. Amen. No, kung babalikan natin yung mga previous chapter, magmula sa chapter 5, mga kapatid ko at mga mahal kong bisita, ating tingnan yung sinabi niya doon sa Matthew 5, nagsimula sa verse 3, ang sabi po ng Bible. Ang sabi ng Bible dito, no? But Jesus, blessed are the poor in spirit, for there is a kingdom of heaven. Amen? No, pagpalain daw yung mga mabababang loob o yung mga poor of spirit, for there is a kingdom of heaven. No? Pag sinabing poor of spirit, ay yung mga kinakawawa, alang-alang doon sa kanyang gawain. Amen? So, if you are kinakawawa, mapalad ka dahil meron kang, may naghihintay sa iyong kaharian ng langit. Amen? And in verse 4, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Kung ikaw po ay nahihirapan dahil sa ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa sa verse 4 ng chapter 5, ay blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Amen? Kung ikaw ay nahihirapan dahil sa ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, you will be comforted. Amen? And in verse 5, blessed are the meek. Blessed are the meek, yung maaamo, for they shall inherit the earth. No? Pagpalain daw po yung maaamo at sila ay magmamana ng lupa. Amen? Kung wala kang lupa, dito sa atin, sa ating panahon ngayon, kung ikaw ay maamo dahil ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, ang pangako po sa iyo ay you will inherit the earth. No? Napakalapad na lupain ang naghihintay sa atin, no? Kung tayo ay gagawa ng perpektong kalooban ng Panginoon. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, yung mga nagugutom at nauuhaw dahil sa katwiran. No? For they shall be filled. Sila ay pupunuan ng Panginoon. Kung ikaw po ay nakakaranas ng gutom at uhaw, alang-alang sa ngalan ng katwiran ng Diyos, ang pangako ng Panginoong Hesukristo, you will be filled by His promise, no? For they shall be filled. And blessed are the merciful,
for they shall obtain mercy. Kung ikaw ay mahabagin, you will obtain mercy. And blessed are the pure of heart. Ito yung pinakamaganda. Kung puro ang puso mo, puso natin sa paglilingkod sa Panginoon, you will see God. Amen? Hindi po lahat makakakita sa Panginoon. Pero kung tapat at tayo ay puro ang puso natin na maglilingkod sa Diyos, makikita po natin siya. Ito yung sinabi ng Biblia. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Alam niyo po, kung ikaw ay tagapamayapa, tatawagin kang anak ng Diyos. At take note, hindi po lahat tayo ay anak ng Diyos. Ang binigyan lang ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos ay yung mga nanampalataya sa Kanya at naniwala na siya yung ating tigapagligtas. Amen? So, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Amen? So, for there is the kingdom of heaven. Even yung mga tinutuligsa dahil sa ngalan ng katwiran, sila po ay makakapagmana ng kaharian ng langit. Amen? What an encouragement to hear that. No? At sa mismong bibig po ng Panginoong Jesucristo natin narinig yan. And alam niyo po, even in our time, Jesus never stopped to encourage, even today. Hindi po siya tumitigil, na-encourage pa rin tayo. Kung nagbabasa ka ng iyong Bible, you will be encouraged by His Word. Amen? And Jesus, during His sermon, encouraged not to be hypocrite when it comes to fasting. Even sa ating ginagawang mga spiritual activity, no? Itong fasting, it is an spiritual activity. Maging totoo po tayo. Amen? In-encourage tayo na huwag nating basta-bastahin itong mga gawain ito at huwag going pakitang tao or showmanship ang pagiging banal. Ano po? Huwag tayong magkunwari sa pagiging banal dahil hindi po biro ito. Amen? At kahit ano pang pagkukunwari natin, alam ng Diyos ang puso natin. Wala tayong pwedeng itago. Amen? At in-encourage din tayo ng Panginoon where to lay our treasure. Amen? Hindi po tumitigil yung Panginoon na encourage tayo doon sa mga bagay na ikabubuti natin. Amen? Alam niyo po, He said, lay your treasures in heaven and not upon the earth. For where your treasure is, there will your heart be also. Ito yung sinabi ng Panginoon. What an encouragement. Even sa ating mga kayamanan dito sa lupa. Ang sinabi ng Panginoon, mag-impok ka ng kayamanan sa langit at huwag dito sa lupa. Dahil kung nasaan yung puso mo, kung nasaan yung kayamanan mo, nandun din yung puso mo. Ang tanong ko sa inyo ngayon, sa ating mga kapatid at mahal na bisita, nasaan ba ang iyong kayamanan? Nasa lupa ba o nasa langit? Ang ini-encourage tayo ng Panginoon na tayo mag-impok ng kayamanan sa langit. Dahil doon po, hindi mauubos yan at hindi mananakaw. Pero dito sa lupa, ang kayamanan nating iimpukin, mauubos yan. Pero yung kayamanan sa langit, hindi po mawawala yan. The encouragement to trust the Father. No? Ini-encourage din tayo ng Panginoong Hesus na magtiwala sa Ama. Bakit? And take no thoughts for what will happen in the next day. Amen? No, boast not thyself of tomorrow because thy knowest not what's the day may bring forth. Hindi natin alam kung ano yung darating na kinabukasan. So we must trust the Father. Sa araw na ito mismo, enjoy natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yung mismong araw na ito, huwag nating isipin yung bukas. Dahil hindi natin alam yung mangyayari. Diba? Enjoy natin yung ibinigay na mga blessing, yung mga pagkakataon ng Ama sa araw mismong ito. Amen? Because sabi ng Bible, behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Amen? So huwag nating isipin kung ano yung parating kinabukasan, kung ano yung kakainin natin, kung ano yung isusuot natin. Dahil ang bahala na yung Ama doon. No? Kung yung ibon niya, pinakain niya, tayo pa kaya ng mga tao na mahal niya mismo? And we are made according to His image. Amen? Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. What an encouragement. And though, alam niyo po, though those encouragements is often mixed with a rebuke, alam niyo kung bakit? In order for us to be in the right path, and God know that is the right thing to do. No? Kaya minsan, yung encouragement ng Panginoon na ibinibigay sa atin, minsan may mga kasamang rebuke para maitama tayo. And you know what?
wala pong magi-encourage sa atin at nagtatama sa dapat nating gawin. Kung walang nagtatama at walang nag-i-encourage sa atin, alam niyo ang mangyayari sa atin? Magpapatuloy po tayo sa kasalanan. Amen? Pero kung nai-encourage tayo ng salita ng Diyos, alam nating mali, hindi natin gagawin. Tama. And pag walang nag-i-encourage sa atin, the reality of life, magpapatuloy tayo sa kasalanan. So praise God na andyan po yung salita ng Diyos at yung salita ng Panginoong Hesus mismo yung ating pinag-aaralan sa gabing ito. Amen? And again, when Jesus encouraged, amen? And let's go to our main point. The 3 notable encouraging words to pray from the Lord Himself. Ito yung pag-aaralan natin. Ang sabi po sa ating main point, sa first one, in point number 1, when we ask, there's a hope to receive. Amen? Ito yung ating first point sa gabing ito. When we ask, there's a hope to receive. Pag tayo ay humingi, may pag-asang tayo ay makatanggap. Amen? Dahil yun yung sinabi sa Bible, nabasa natin kanina at narinig, ang sabi sa verse 7, ask and it shall be given you. Amen? Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Amen? So, magdodwell tayo doon sa sinabi ng Bible na ask and it shall be given. No, pag sinabing ask, you are begging, you call for, you crave, you desire, and you require. Pagka ikaw ay humihingi, di ba? Amen? And the reality is that there is a need that no one can fill but God. May mga pangangailangan po tayo na yung katotohanan ng buhay na walang makakapagpuno ng pangangailangan ito kundi yung Diyos lang. Amen? Bakit? Asking because there's a need, begging for there is a great need. Ito yung katotohanan. May mga time na ang pangangailangan po ng tao ay hindi kayang punuan ng pera. Amen? No? Mapapatawag ka talaga sa Diyos kung yung pangangailangan natin ay hindi kayang punuan ng pera. Amen? Kasi pag hindi na kayang punuan ng pera, wala na makakapagpuno niyan kundi ang Diyos. Amen? Meron tayong mga bagay na kahit anong dami ng kayamanan mo, wala pa ring magawa at mapapatawag ka talaga sa pangalan ng Diyos. So darating sa buhay po natin na mangangailangan tayo ng Diyos. So don't be amazed why God is not answering our prayer sometime. No? Maybe we are not a son of God. Baka hindi tayo anak ng Diyos. Kaya ayaw tayong sagutin. No? For the Bible said, for as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Di ba sinabi ng Bible, ang binigyan niya ng kapangyarihan ay yun lang mga tumawag sa Kanya at tumanggap sa Kanya. Yun lang ang mga binigyan niya ng kapangyarihan, maging anak niya. Okay? Amen? So, calling because we need a response. Kaya tayo tumatawag dahil kailangan natin ng kasagutan. Amen? And we are craving because of a great desire. And desire because of want. Amen? But there is no answer. Sometimes parang ganon. Talagang nangangailangan ka na, wala pa rin kasagutan. Amen? And require because it is needed to do. Amen? So, kailangan natin na kung tayo itatawag at makasagot ng mga panalangin, kailangan we must become God's son first. Kailangan maging anak muna tayo ng Diyos. Amen? So, what an encouragement knowing that when we ask, there is a hope to receive. Amen? Nakaka-encourage, no? Kung malalaman natin na pag tayo ay humingi, ay tayo ay makakatanggap. No? The reality seemingly we can fix it out by ourselves. Parang kaya natin No? But by doing it nothing is happening for any changes in the situation. Parang walang nangyayari. No? Hindi, parang tayo yung pinipilit natin gawin ng ating sarili pero walang mangyari, no? Wala tayong magawa kasi hindi tayo in tune wala tayong relasyon sa Panginoon. So yung ating mga hinihingi parang hindi magkaroon ng kasagutan. Amen? So Jesus Christ Himself said it, what a great God and a gracious God we have. Alam niyo po, napaka-gracious ng ating Panginoon. Amen? Bakit? Therefore, I say unto you, sabi ng Bible, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body,
what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? No? Learn to trust God and let the morrow take thoughts of himself. For God's grace is sufficient thereof, for the day are evil. No, matuto po tayong magtiwala sa Panginoon. Amen? Every time na tayo ay nangangailangan. So, mamaya malalaman natin yung iba pa. And behold the powers of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? No? What can you do? What can you do by taking thoughts? Ano ba yung magagawa natin kung tayo'y mag-isip ng mag-isip? No? We cannot do nothing sa pag-iisip. No? Hindi. Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Sabi ng Bible, yung pag-iisip mo ba, ikaw ba ay tatangkad dyan? Yung pag-iisip mo ba, ikaw ba ay gaganda dyan? Yung pag-iisip mo ba, ikaw ba ay gugwapo dyan? And ask and it shall be given, sabi. But be sure that the things we are asking is inside God's will. No? Atin muna pong tingnan kung yung ating hinihingi ba ay nasa kalooban ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? And when we ask, there's a hope to receive it. Yun yung sabi ng Bible. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before you ask. No, kay sarap malaman na kung tayo ay hihingi, tayo ay kanyang pagbibigyan. Ngunit dapat nating malaman na hindi pa man tayo humihingi, ay alam na ng Panginoon ang ating pangangailangan. Amen? So, purihin ang Panginoon dyan. Pero, tandaan po natin, kaninong ama ka tumatawag upang humingi? Sino bang tatay ang tinatawag natin at hinihinga natin? Alam niyo po, pag hindi natin tatay, mahirap humingi. Amen? At pag hindi mo anak, hindi mahirap bigyan. Amen? And I remind you, there is 2 spiritual family. Sa mundong ito po, God's family and the devil's family. Kanino kang pamilya nabibilang? Yun yung tanong. Kaninong pamilya ka nabibilang? 2 spiritual family, 2 spiritual fathers. Amen? Pag dalawang ama, dalawang spiritual na pamilya, dalawa rin yung tatay. Amen? Sino yung tatay na tatawagin natin? Amen? Sino yung tatay na tatawagin natin? Sino ba yung tinatawag mong tatay? I remind you, look at what the Bible said in John 8:44. Ye are your father, the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar, the father of it. Kung tumatawag ka ba sa iyong ama, alin ba ang ginagawa mong kalooban? Kanino ang ginagawa mong kalooban? Aling ama? Amen? Kung ang ginagawa mong kalooban ay kalooban ng Ama sa langit, ang sabi ng Bible, when you ask, it shall be given. Amen? Pero kung ang tinatawag mong ama ay yung isang spiritual father, which is the devil, you cannot ask to the Heavenly Father. Hindi ka makakapag-obtain ng sagot dyan dahil yung ginagawa po natin ay kalooban ng diablo, no? Which is your father, the devil, and the lust of your father, ye will do. Kung yun yung ating ginagawa, we will never obtain an answer coming from the Heavenly Father. Amen? So, ngunit gusto ng Diyos ang tiyak na bagay na yung sasabihin sa pamamagitan ng panalangin. Kanino po tayo nananalangin? Amen? Sapagkat gusto niya na tayo mismo ang makipag-usap sa Kanya at magsabi upang malaman niya ang iyong kailangan at ayon sa Kanyang kalooban. Amen? Alam niyo kapatid ko, if you are still desiring to have an easy money, alam na this, kung kaninong tatay, kung kanino kang anak. Amen? So, hindi ko nababanggitin kung ano yung mga dahilan para magkaroon ng easy money. Pero yung easy money po, alam natin lahat na hindi kalooban ng Panginoon yan, ng Heavenly Father. No? When we pray, be specific and according to His will. He knows also the right time for you to obtain it. Amen? Wag po tayo magmadali. Be not in a hurry when we ask. Wait for God's perfect time. Amen? Now, what you know, that God is always ready to give
when we ask, when will you start to ask? Amen. Yun yung tanong. Alam mo na pagbibigyan ka ng Panginoon, pag ikaw ay nanghingi, kailan ka magsisimulang humingi sa Heavenly Father? Amen? Amen? Ang sabi po sa Matthew, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Ask and there's a hope to receive. Tayo ay humingi at meron tong pag-asang makatanggap tayo galing sa Panginoon. Amen? For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and him that knocketh it shall be opened. No po, the only person that can satisfy the needs of everyone is none other than God. Amen. Kahit sinong takbuhan mo, kahit sinong puntahan natin, hindi po tayo masasatisfied sa kanilang mga ibibigay sa atin. The only one that can fill our needs is none other than the Lord. Amen. The God of the God the Father, the Heavenly Father. Amen. None other than the Lord Jesus Christ. And I tell you that God is a spirit, and be sure that we are walking in the spirit also. Amen. Sabi ng Bible sa John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. This I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. And when we walk in the spirit of God, we are also walking in His perfect will, approved unto Him as a living sacrifice. Amen? And when we have God's approval, so then, it's more easier to obtain. Alam niyo po, kung ito'y aprobado ng Diyos, yung ating hinihingi, it's much more easier to obtain. That's why Jesus encouraged everyone to pray. It's an encouragement to pray. Paano ba tayo humingi? Through prayer, right? And that's why Jesus encouraged everyone to pray. At kung makuha po natin yung approval ng Panginoon, it's more easier to obtain. Amen? So, number 1, we ask, there's a hope to receive. And number 2, when we seek, there's a hope to find. Amen? When we seek, there's a hope to find. Ang sabi ng Bible, again, in verse 7, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth. And to him that knocketh, it shall be open. Amen. Seeking meaning to try to find by searching, to look for a solution. Ito po yung ibig sabihin ng naghahanap, ng seeking. As we said first, ask and it shall be given, and the hope to receive. Amen? No? As the Lord said, he that seeketh findeth. And another hope, that is another hope from the Lord. Another hope from the Lord. Kanina, ask and it shall be given. And now seek and ye shall find. Amen? So pangalawang pangako ng Panginoon to, pag naghanap ka, ikaw ay makakatagpo. Amen? Anong hinahanap? Mas madaling hanapin, maghanap kung kasama natin yung Panginoon. Maghanap ka ng trabaho o ng bahay dito sa Milan. Pag isinama natin ang Panginoon, I tell you, madali po tayong makakatagpo. Amen? And the Lord should be present when we seek the solution for our problems. Kailangan kasama po natin yung Panginoon every time na tayo ay maghahanap ng solusyon. Wag nating i-set aside yung Panginoon, no? What is our basic problem? No? Ang basic problem naman natin are food and raiment and shelter. 'Di ba? Hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Makontento lang tayo kung anong meron tayo kasi yun yung sinabi ng Panginoon. Amen. Yun yung kalooban niya. Wag maghanap ng sobra doon sa sinasabi ng Panginoon, doon sa basic thing na kailangan natin. That is wants. Amen. Sabi ng Bible, and having food and raiment, let us therewith content. For we maintain our prideful spirit pretending that we doesn't need God. Sometimes ganito po yung nangyayari sa atin No? Hindi na natin sinasama yung Panginoon at nagkukunwari tayong kaya natin yung mga bagay-bagay. Pero sa totoo lang, hindi po natin kaya. No? This is the problem. We keep seeking even without seeking the source first so that we can find nothing. Kailangan hanapin mo muna natin yung Panginoon bago tayo maghanap ng iba.
Amen? Kala mo, kaya mo, pero sa totoo lang, hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Amen? And alam nyo, pag naghahanap ka at hindi mo isinama ang Panginoon sa iyong, sa gusto mong solusyon, our spirit is unclean in not seeking God. No? And setting aside God, we will not find nothing. Amen? Everything becomes an empty. No matter what hard we try. Kahit na anong gawin natin, kahit na anong hirap natin, subukin natin ang lahat, kung hindi natin yung kasama ang Panginoon, wala pong mangyayari. All will become empty. No? Lalabas tayo ng empty hand. No? Even your own prayer are dry. Pag wala sa iyo yung Panginoon. Amen? Kaya yung encouragement niya kanina, don't be an hypocrite when it comes to fasting. No? Kunwari, banal, pero sa totoo lang, wala talagang kabanalan sa sarili. Kaya sabi ng Panginoon, Jesus, be an hypocrite when thou fasting. No? Kaya tayo nahihirapan, tayo din ang may kasalanan. Amen? Kaya po tayo nahihirapan dahil sa kagagawan din natin. No? Imbis na hanapin muna natin yung paraan, ang hinahanap natin yung ating kapamaraanan. No? Sinusunod natin yung ating sarili. At pagka yung hirap ka na, kaya ka nahihirapan, kaya tayo nahihirapan dahil hindi natin isinasama yung Panginoon sa ating paghahanap. And there is no rest indeed pag hindi natin kasama yung Panginoon. No? For only Jesus Christ can give rest. Amen? Ang Panginoong Jesus lang po ang makakapagbigay sa atin ng kapahingahan. And ang sabi niya sa Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and will give you rest. Amen? It is the word of the Lord Jesus Christ. When the unclean spirit is gone out of a man, he walked through dry places, seeking rest, and findeth none. Kahit na anong hanap natin, hindi tayo makakatagpo ng kapahingahan kung wala po ang Diyos, kung wala si Kristo sa buhay natin. And people are seeking and searching, but they found nothing. Amen? Seek Him and you will find what you are seeking. No? Unahin natin na hanapin yung source ng lahat ng pagpapala. Amen? Sabi ng Bible, for we are seeking and searching, but they found nothing. Seek Him and you will find what you are seeking. For everyone that asketh, receiveth. Yun po yung sabi ng Bible. And he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be open. You know, we need to seek Jesus for He encouraged to find Him in your life. Alam niyo po, ini-encourage ng Panginoon sa gabing ito na hanapin mo siya sa iyong buhay. Ang sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung Diyos muna po, yung kaharian muna ang ating hanapin, at matatagpuan nating lahat yung ating hinahanap. Kaya niya sinabi, there's a hope, no? When you seek, and you will find. May pag-asa, pagkasama natin ang Diyos na naghahanap. Amen? So, look at this. In a room with windows are one door, and one door seeking the way to get outside. No? Merong isang kwarto na merong isang pinto at isang bintana. No? You need to use the designated way, which is the door. No? Yun yung tamang labasan. Although you can use the windows, but it is not the right way, and the right one is the door. Pwede mo rin gamitin yung bintana para makalabas o makapasok, pero hindi naman yun yung tamang daan. Amen? Ang tamang daan ay yung pintuan. So, windows represent our own way. And door represent God's way. Kasi yun lagi yung tama. Hindi naman pasukan yung bintana. Ang tamang pasukan ay yung pinto. Amen? So, yun yung nagre-represent sa kapamaraanan ng Panginoon in order for us to open, no? Makakita ng lagusang tama, no? In order to open the door, we need a key. Sino yung key? That's why Jesus encouraged, because ang sabi ng Bible, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. Amen. So in Jesus, there's always a hope to find. In order for us to find,
what we are seeking, we need Jesus. Amen. Kailangan po natin ang Panginoong Hesus in order for us to find. Now, mahihirapan tayo talagang hanapin yung mga hinahanap natin kung hindi natin kasama yung Diyos. Amen? So, ang sabi na sa John 20 verse 31, "But there are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name." Amen? In 1 John 5:13, "These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that they may believe on the name of the Son of God." And Jesus Christ, in Jesus Christ, we will find the fullness of that emptiness in us. So sa atin, pakiramdam natin ay katapusan na natin, hindi tayo, tawag doon, wala tayong matagpuan, humanap na tayo ng anumang lagusan, anumang daan, pero hindi natin matagpuan. Kasi nga, wala po yung Diyos sa ating buhay. At mahihirapan tayo kahit na anong pilit natin, anong gawin natin, tayo lang yung mahihirapan kasi ginagawa natin yung ating own way, not according to God's way. Amen? Pag hinanap natin, nakasama yung Panginoon, when we seek, there's a hope to find. Kasi yun yung sinabi ng Bible mismo when we ask, it shall be given. No? And ye shall find. When you seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Yun yung sinabi ng Bible. Amen? Pag tayo ay naghanap, tayo ay makakatagpo. At pag ikaw ay humingi, ikaw ay sasagutin, ikaw ay pagbibigyan. Amen? Pero kung maghahanap tayo, hihingi tayo at hahanap tayo ng hindi natin kasama ang Panginoon, mahihirapan po tayo mga kapatid ko. At ang mararamdaman natin sa ating buhay, hindi pa rin kumpleto how much we hard to try. No, kahit na anong hirap na ginawa natin, kulang at kulang pa rin. No, kasi nga mapupunuan, matatagpuan natin yung fullness of contentment, yung emptiness na nasa atin, na kulang sa atin kung kasama natin yung Panginoon. Mapupunuan yon. And the only one that can fill that is only the Lord Jesus Christ. Amen? So, mga kapatid, mga mahal namin, mga giliw naming bisita, no, ang sabi ng Bible, when we ask, there's a hope to receive. No, sino nagsabi? Yun po ay sinabi ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi hindi naman imposible po sa Kanya na pagbigyan ka sa iyong kailangan. Walang imposible sa Panginoon. And when you seek, there's a hope to find. Amen? Kung kasama natin yung Diyos, tayo ay makakatagpo at lahat ng kulang sa ating sarili ay mapupunuan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen? So, I hope that yung ating mga bisita at yung ating mga kapatid ay meron pong natututunan sa gabing ito. Amen? So, as we go on, ang sabi po sa ating first point, when we ask, there's a hope to receive. And when we seek, there's a hope to find. And thirdly, last point, when we knock, there's a hope to open. Amen? Pag daw tayo ay kumatok, may pag-asa tayong pagbuksan. Amen? Ituloy natin yung ating verse. Ask and it shall be given, you seek, and shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened. Alam niyo po, during the Lord Jesus Christ sermon in the Mount, He uses the term, knock and it shall be open. Amen? Knock and it shall be open. By saying this, He give it a hope that when we knock, someone will open the door for us. Di ba? Napakahirap naman nung katok ng katok, wala namang nagbubukas. Nakakairita. Pero yung pangako po at sinabi ng salita ng Panginoon dito na nagbibigay ng encouragement sa atin na pag daw tayo ay kumatok, tayo ay pagbubuksan. Amen? So Jesus encouraged us to knock on the door which God has prepared for who is in need of a shelter. Now yung pangako ng Panginoon, kung sino yun nangangailangan ng kanlungan, kumatok ka lamang at ikaw ay pagbubuksan. And all is in need. Amen? So, a renewed spirit. Kung yung ating espiritu ay patay,
mahina, we are weak, kumatok lang po tayo. At tayo pagbubuksan, makakatanggap tayo ng renewal ng ating espiritu. Men don't have an appetite in listening to the words of God because their spirit needs to be renewed or to be revived. Kasi nga, patay yung espiritu natin. Amen? Wala tayong koneksyon sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, paano ka magkakaroon? Paano mo makikita at matatagpuan yung Panginoon? Kumatok tayo. Katukin natin yung pintuan na inihanda ng Panginoon sa atin. Amen? And Jesus encouraged us to knock. No? All is in need. Lahat po tayo nangangailangan makapasok sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi kailangan po natin ng Diyos. Sa ayaw man natin sa gusto, kailangan po ng bawat isa sa atin ng Diyos. And darating sa ating buhay, one time in our life, haharap po tayo sa Panginoon. Amen? Now, for it is appointed to a man once to die, and after that, the judgment. Amen? At yung paghuhusga. Darating yung panahon na matatapos yung ating buhay dito sa lupa. At sa ayaw natin sa gusto, haharap po tayo sa Panginoon. Amen? And we don't pray because the Spirit that connect between you and God is dead. No, hindi tayo nananalangin dahil yung espiritu na nagkukonekta sa Diyos ay patay. Amen? Dahil nasa labas po tayo ng kalooban ng Panginoon eh. Wala tayong koneksyon. And Jesus encouraged us to knock on His door to give an entrance to our soul or to give us access to the blessing of God. Amen? Ang sabi ng Panginoon, kumatok ka para makapasok yung kaluluwa at magkaroon ka ng access doon sa pagpapala ng Diyos. Amen? At pag nakapasok ka na sa kalooban ng Panginoon, no? The time na binuksan ka ng Panginoon, pumasok ka at kumatok ka doon sa pintuan na inihanda para sa atin, magkakaroon tayo ng koneksyon sa Panginoon. We need an spiritual encouragement. And the world cannot give that kind of push. Only Jesus can. Amen? Yung Panginoon lang po yung mag-i-encourage sa atin na pumasok doon sa pintuan ng kanyang kalooban. No? Pwede mo sabihin na you may say, I'm asking, but receive nothing. And knock, but no one open. And the question is, are you asking according to God's will? Ito po yung tanong. Ang hinihingi mo ba ay yung nasa kalooban ng Panginoon? O baka naman ibang hinihingi mo, yung pang sarili mo lang. Ye ask and receive. Receive not because ye ask amiss, that ye may consume eat upon your lust. Pang sarili mo lang siguro yung hinihingi natin. Amen? So, paano ka bubuksan? Kung pang sarili lang natin yung ating hinihingi. And sa verse 4 ng James, chapter 4, Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Ano? Pagkaaway ka ng Diyos, hindi ka bubuksan ng pinto talaga. We are asking for the benefits of our flesh, for pleasure and not to glorify God. Amen? Pansarili. At hindi para doon sa ikapupuri ng pangalan ng Diyos. Alam niyo po, it is hard to remain outside during winter season. No? You will be freezing. Pag taglamig, talagang magyeyelo ka sa labas. No? Ganun din kalamig sa gawain ng Diyos. Amen? And it is hard to remain outside in the will of God. No? Pinakamahirap na kalagayan ng tao kung wala ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Yun yung pinakamahirap na kalagayan ng isang tao. Pag ang isang tao ay wala po sa kalooban ng Diyos. For there is no blessings. No? Paano ka pagpapalain kung hindi mo naman ginagawa yung kalooban ng Diyos? No? At baka sabihin mo rin, bakit yung ibang wala sa kalooban ng Diyos? Masaya. No, don't be envious to those people who are seemingly happy, even they are outside the will of God. No? Because happiness is temporary. No? Masaya ka ngayon, mamaya hindi na. Pagkatapos ng party-party, tapos na ang saya. Malungkot ka na uli, masakit na yung ulo. Amen? And don't call it a blessing from God if you are not doing the will of God. No? Yung kasiyahan na yun, yung happiness na yun, huwag mong tawaging pagpapala ng Diyos yun. Dahil ang pagpapala ng Diyos hindi na uubos. Amen? Even the devil can offer you the riches of this world. Amen? Kahit yung diablo, kaya kang pagpalain. And remember that He also tempted the Lord Jesus Christ in the wilderness. Tayo pa kaya?
ang hindi niya tuksuhin? Na tayo ay hindi Diyos, tao lang na mahina at may kakayahan. No? In reality, ito po, kung gagawa ka ng kalooban ng Diyos, in fact, there's a joy in serving Jesus. That's why Jesus encouraged us to knock on His door. Alam po ng Panginoon yung naghihintay sa ating joy doon sa loob ng kanyang kalooban. Amen? So, sabi ng John 16:20, Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Amen? No? But rejoice in as much as ye are partaker of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Alam niyo po, if you are a partaker of Christ, you will experience exceeding joy. Amen? Ay paano kung wala ka sa kalooban ng Panginoong Hesukristo, hindi mo mararanasan yung exceeding joy na sinasabi niya. So, knock, and it shall be open to you. Ini-encourage niya tayo na katukin natin yung kanyang pinto upang ma-experience natin yung exceeding joy na ito na naghihintay na ibibigay niya if you are become a partaker of Jesus Christ. No, the world will rejoice in our weaknesses and failure. But when you are a partaker of Christ's suffering, you will be glad and also obtain an exceeding joy. Amen? And when Jesus opened the door for you, no one can shut it. Pag nagbukas po yung Diyos ng pintuan sa atin, mga kapatid, wala pong makakapagsara. Amen? Why? No? Bakit? Bakit nasabi yon? No? And when Jesus opened that door for you, no one can shut it. Because sabi ng Bible, I know this work. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Alam niyo po, He set us an open door of an opportunity to be one of His partaker, and no one can shut it. When God Himself opened it, pag binuksan ng Panginoon yan para sa atin yung pintuan na yan, walang makakapagsarado. What a great joy knowing it, that Jesus already set us an open door. No? What an encouragement na meron na po naghihintay sa ating pinto na pinrepair ng Panginoon. Why? He knows our strength is little and easy to be discouraged. Mahina tayo. Madali tayong ma-discourage. But Jesus Christ encouraged us when Jesus encouraged. Amen? So continue reading your Bible. At malalaman mo po dito yung mga encouragement na hinihanda niya sa atin. Amen? Sometimes ang isang Kristiyano nanghihina dahil hindi nagbabasa ng kanyang salita. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Look at this. The Lord is not slack concerning His words. Hindi po siya sumisira sa kanyang salita. Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Diba? Sabi ng Diyos, anong klaseng ama, kung yung kanyang anak ay humingi ng tinapay, bibigyan niya ba ito ng bato? Or if he asks a fish, will he give him a serpent? No, hindi po ganun ang Diyos. Amen. At kung itutuloy natin yung pagbabasa, ito yung pinakamaganda dito. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children. Kung tayo daw na masama ay nakakapagbigay ng magandang regalo sa ating mga anak, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him? Yung Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng mga mabubuting bagay sa atin pag tayo humingi? Kung tayo nga na masama at puno ng kasalanan, nakakapagregalo ng maayos na bagay, yung Diyos pa kaya, how much more our holy God give you bad things? Yung Diyos pa kaya, yung Diyos hindi ka bibigyan ng masamang bagay. Amen? Whatsoever state you are, thinking that you are in the worst of the worst, Jesus is encouraging you
to go near to Him. Ano mang kalagayan mo sa buhay, sa amin pong mga bisita, amen, ano pong mang kalagayan nyo sa buhay, Jesus is encouraging na lumapit po kayo sa Kanya. Dahil sabi po ng Panginoon, if you knock, sa Kanyang pinto, you will receive. No? There's a hope na ikaw ay pagbuksan. Amen? So, kung kakatok po kayo sa pinto ng Panginoon sa gabing ito, mga mahal namin at giliw na bisita, kayo po ay pagbibigyan at pagbubuksan ng Panginoon. There's a hope that He will receive you. Amen? That's a hope. There's a hope that you will find the joy and peace that you are longing for. Matatagpuan mo na yung hinahanap mong kaligayahan sa buhay or joy at kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. No? There's joy in Jesus Christ, in serving Him. Amen? There's a hope that if you knock on His door for forgiveness, He will give you a chance to have a new life in Him. Merong panibagong pag-asa ng buhay. No? Pag kumatok tayo at humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan, alam niyo po kung bakit sa ating mga mahal at giliw na bisita, ang sabi ng Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. And let us continue, for all have sinned in Romans 3:23 and come short of the glory of God. This is the reality of life. Ito yung tunay nating kalagayan sa harap ng Panginoon. And those sin na meron po tayo ay may kabayaran. Ang sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ito yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But may pangako ang Panginoon, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kung tayo ay magpapakumbaba at hihingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan, ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, ating tigapagligtas. And the right thing to do is to acknowledge, is to do that we are sinner before the Holy God. No, tanggapin natin na tayo ay makasalanan. Aminin natin, magpakumbaba tayo. Ito po, ang sabi sa Acts 20 verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, this is the right thing to do, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Amen. Ito po yung dapat nating maging attitude sa gabing ito. Acknowledge natin na tayo ay makasalanan. Tanggapin natin na hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Tanggapin natin na kung hindi tayo magsisisi ng kasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy kung saan ay may nagniningas na asupre. At yun ang ikalawang kamatayan. Sino pong mapupunta doon? Yung kaluluwa natin, yung kaluluwa ng tao. For the wages of sin is death. And it is appointed to a man once to die, and after that, the judgment. Amen. Haharap tayo sa Panginoon. At kung hindi tayo magsisisi ng ating kasalanan, at aaminin natin sa Diyos na hindi natin kaya na iligtas ang ating sarili, tayo po ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. And testifying both to the Jews and to the Greeks, repentance toward God and faith unto the Lord Jesus Christ. Amen. So, if you desire to repent of your sins sa ating mga bisita, amen, the only way is the Lord Jesus Christ, because He is the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father except by Him. Amen. The only way is the Lord Jesus Christ. Kailangan nating tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay at pagsisihan ng ating kasalanan. Amen. At manampalataya tayo sa Kanya na Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at binuhay ng Diyos galing sa mga patay at dumanak yung Kanyang banal na dugo para sa kabayaran ng lahat ng kasalanan ng tao. Amen. At tayo po ay isa doon sa mga taong makasalanan. And we need the Lord Jesus Christ to save our soul from the hellfire. Amen. So if you desire to repent of your sin, sa aming mga giliw at mahal na bisita, follow this prayer. Ama namin Diyos na dakila, salamat po sa gabing ito. Ako po ay bisita sa gabing ito, Panginoon. Naintindihan ko, naunawaan ko ang aking katayuan sa harap ninyo, na ako po ay isang makasalanan, walang kakayahan na iligtas ang aking sarili. Ama, sa gabing ito, ako po ay nagpapakumbaba. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan, pagkukulang, pagkakamali.
na nagawa ko po sa inyong harapan. Patawarin niyo po ako, Ama. Nagsisisi po ako sa lahat ng kasalanan ito na aking nagawa. Ngayon po, naunawaan ko na kailangan ko ang Panginoong Hesukristo sa aking buhay na maging tigapagligtas ng aking kaluluwa doon sa lugar ng impyerno. Tinatanggap po kita, O Jesus, aking Panginoon tigapagligtas sa aking buhay. Ikaw po ang manguna sa akin at sa gabing ito, ikaw na po ang aking Diyos at ikaw na po ang masusunod sa aking buhay, Panginoon. Salamat po sa regalo mong buhay na walang hanggan at sa lugar at sa langit kung saan pagdating po ng panahon na ako'y bawian ng buhay, kasama po kita, being a partaker of you, ay makakamtan ko po ang langit, Panginoon. Salamat po sa lahat ng inyong kabutihan. Thank you for dying for me. Thank you for shedding your blood for me. And thank you for sacrificing your body for me, Panginoon. And for giving your life para po sa akin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. If you are a visitors tonight and you pray, kung ikaw po ay nanalangin at nagsisi ng iyong kasalanan at tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, ang sabi po ng Bible, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Amen. So, binigyan po ng kapangyarihan ng Panginoon yung naniwala at nanampalataya sa Kanyang pangalan, na yung lahat ng Kanyang ginawa, lahat ay binayaran na niya. It is finished. Wala na po tayong dapat idagdag. The only things na hiningi sa atin ng Panginoon sa gabing ito ay maniwala at manampalataya sa Kanya na Siya po yung nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Bayad na pong lahat. We have to acknowledge only to His power. Amen? Sana po sa ating mga bisita ay nag-decide kayong tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa gabing ito. And if you are a visitors, amen, just right there, sagutin niyo po yung katanungan, I accept the Lord Jesus Christ. Amen? Meron po tayong dalawang profession of faith. Praise God. Si Sister Yade Tampol or Yade Tampol. Praise God for your life, sis. And si Sister Marites Coronel. And praise God for your life, Sister Marites. And we will pray for you, Sister Marites and Sister Yade or Yade, na kung saan man po kayo, na makatagpo kayo ng isang iglesia, kung saan ay makakapagpatuloy kayo sa inyong tinanggap. And salamat po sa Panginoon sa dalawang profession of faith. Truly, our labor is not in vain. Amen. Sa gabing ito ay tapusin po natin ang ating mensahe sa pagbabasa ng ating conclusion. Ang sabi po ng ating conclusion, God is not a man that when you ask a bread, He will give you a stone, and asking a fish, He will give you a snake. He will never provide anything bad that will bring His children in danger. Unlike human, that being evil can give good gift. How much more our Father in heaven, being holy, give evil things to them that ask Him. Amen? Ask, and it shall be given. Seek, and it shall be find. Knock, and it shall be open. So, let's close this gospel hour in the word of prayer. Amen. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Again, ay mapalad po kami, Panginoon, na kami po ay nilagay niyo sa inyong gawain. Salamat, Lord, sa katapatan ninyo sa aming buhay, na kami po ay ginagamit ninyo sa mga espiritual na aktibidad na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na inilagay niyo po kami sa inyong gawain. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Salamat, Lord, sa mga profession of faith, Panginoon, sa gabing ito. At dalangin po namin na yung mga kapatid namin, si Sister Masertes, Sister Yadi, Panginoon, ay continue to work in their life
and continue to remind them, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal, katapatan at kabutihan, Panginoon. Because we know that you are a gracious God, Panginoon. Hindi niyo po kami pababayaan at hindi mo po kami iiwanan sa iyo, Panginoon. Salamat sa inyong pagmamahal sa gabing ito at ingatan niyo rin po kami sa aming pag-uwi, Panginoon. Nawa, kayo ang nabigyan ng kapurihan, kayo nabigyan ng mataas na karangalan sa gabing ito in doing your perfect will, Panginoon. Salamat po sa lahat. Ito po ang aming dalangin, pasasalamat sa tanging pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Again, this is Brother Noli saying, God bless you all and good night.